Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po, ako po si Pastora Arlene Magaraw. Tayo pong manalangin minsan pa. Dakila naming O Diyos, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan, Father God. Lord, dalangin namin ngayong gabi na samahan mo kami sa pakikinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Hayaan mo lahat na makikinig ng banal mong salita ay tunay nga mabuksan ang kanilang kaisipan, ang kanilang spiritual na mata, Panginoon, ang kanilang kamalayan, Father God. Maging gabay ito sa kanila sa araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Ikaw, Father God, ang mangunang yung banal na spirito sa gabing ito sa amin. Tinig mo lamang ang aming marinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sa lahat pong nakikinig sa online, tayo po ay makibahagi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Magbukas tayo sa aklat ng ikalawang Timoteo 4:2 to 5. And to preach the message, to insist upon proclaiming whether it is the time is right or not, to convince, reproach, and encourage as you teach with all patience. The time will come when people will not listen to sound doctrine, but will follow their own desires and will collect for themselves more and more teachers who will tell them that they are itching to hear. They will turn away from listening to the truth and give their attention to legends. But you must keep control of yourself and your circumstances, endure suffering, to do the work of a preacher of the good news and perform your whole duty as a servant of God. Basahin po natin sa Tagalog. Sa ikalawang Timoteo 4:2-5, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pamananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ang mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga maling aral na gawa-gawa lang ng tao. Ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa paghihirap, gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Itong buwan pong ito ay pinagdiriwang natin ang Bible Month. At ang Bible po ay ang basic instruction before leaving the earth. The Bible, ang purpose po ng Bible ay ito ay makikita natin yung kahalagahan ng Biblia sa ating buhay. Ito magtuturo sa atin ng tamang pamamaraan, tamang gabay, yung purpose natin, malalaman natin kung bakit tayo ipinanganak dito sa mundo. Amen po ba? The Word of God is to be preached. Una, preaching is nothing. Ministry is if nothing if not preaching, and preaching is nothing if not declaring the word of God. So ang akin pong ibabahagi ay pinamagatan kong proclaim the word with strength. Yan. Proclaim the word with strength. Sa unang Timoteo 4:2, but you must keep control of yourself in all circumstances before enduring suffering. Amen po ba yun? Maging maghanda ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Sa anumang panahon, ilantad mo ang maling aral, pagsabihan mo ang mga tao sa mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So, why we have to proclaim the word of God with strength, ng buong tapang, ng buong lakas, with intensity. Ibig sabihin ng number one po is God's word isn't just ink on paper. Hindi lang siya isang tinta na isinulat sa papel. Ito po, it is God's active voice, bringing spiritual life, revealing truth, and judging our hearts. So, may kahalagahan. Hindi lang basta siya nakasulat. Kailangan siya ay ating
isa sa buhay, kailangan ipapahayag natin. Higit sa lahat sa mga tao na nangangailangan ng kapahayagan ng mga kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay banal. Sa Hebrew 12 at Hebrew 4 verse 12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa, spirito at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at inahangad ng tao. So kailangan you have to convince and encourage people. Kailangan ipasok natin sa kanila ibahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos. Alam natin na maraming tao na maraming tumatanggi makinig ng salita ng Diyos na ayaw nilang pakinggan. Pero kailangan we have to convince and encourage them. Amen po ba? We have to teach the word in its truth. Turo natin ang banal na salita at ang katotohanan nito. Buksan natin ang kanilang mga mata, ang kanilang kaisipan. At higit sa lahat para ma-refresh natin ang kanilang spiritual life. Amen po ba? We have to teach with patience. Pangalawa po, God's word sustains and guides. So kailangan magturo tayo ng buong katyagaan na hindi natin sila titigilan o hindi natin sila tatantanan hanggang hindi natin naituro, na ipapaunawa sa kanila ang banal na salita ng Diyos. God's word sustains and guides. It is just a bread sustains physical life, katulad ng isang tinapay. Amen po ba? Nagsusustain sa ating physical life. Pero itong tinapay na ito, itong tinapay ng buhay, ito yung nagpapalakas ng ating espiritu. Ito yung nourishment ng ating espiritu. So God's word sustains spiritual life, providing essential wisdom and direction. Amen po ba yun? Buksan natin sa Matthew 4 verse 4. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So mahalaga ang salita ng Diyos. Ito yung talaga nagbibigay sa atin. Ito yung nagpapalakas sa atin. It sustains our physical life. Amen po ba yun? It sustains our spiritual life. And higit sa lahat is give us wisdom and direction. Kapag nakakabasa tayo ng mga salita natin, ibibigay sa atin yung kaalaman, yung karunungan, yung pangunawa, at bibigyan tayo ng tamang direksyon kung saan tayo dapat lumakad, kung saan tayo dapat, anong dapat natin gawin, kung ano yung dapat nating mga disposisyon o mga plano natin sa buhay, itatama yon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po. It sustains our physical life, sustains our spiritual life, and gives us wisdom and direction. Number 3 po, God's word frees and makes disciple. Ang salita ng Diyos ay nagpapalaya sa atin. Higit sa lahat, nakakapag-disciple din tayo. Nakakapagdala tayo ng mga tao, ng mga kaluluwa sa Panginoon. At yung mga natuturuan natin, sila ay nagiging tagapagturo din. Natututo sila sa bawat salita ng Diyos na ating ibabahagi sa kanila. Natuturuan natin sila. Nakakapaghubog tayo ng mga kabataan, hindi lamang mga kabataan, kundi pati mga magulangin. Kaya dapat hindi tayo natatakot, hindi tayo nahihiya na magbahagi ng salita ng Diyos. Abiding in God's word isn't just knowing it. Hindi lang para malaman natin yon. Amen po ba? It is continuous. Dapat tuloy-tuloy. Dapat ipinagpapatuloy tayo. Hindi lang, alam natin, kailangan patuloy tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Patuloy tayong nagbababad sa salita ng Diyos. Amen po ba yon? Yung kailangan nagpa-practice tayo ng pagsunod, obedience practice that proves true discipleship and leads to genuine freedom from sin bondage. Anong kahalagahan ng salita ng Diyos? Ito ay nagpapalaya sa atin. Nagpapalaya sa atin sa ating mga kasalanan.
Amen po ba? Nagpapalaya sa ating mga kasalanan. Nagpapalaya sa ating mga karamdaman. Nagpapalaya sa ating mga pag-iisip na hindi tama. Lahat ng kalayaan natatanggap natin. Malaya tayong gawin ang lahat kapag kasama natin ang Panginoon. And proclaim that there is freedom in the Word of God, freedom from the bondage of sin. Kailangan alam natin na sa katotohanan ng salita ng Diyos tayo'y palalayain sa kasalanan. Dapat alamin natin ang katotohanan. Basahin natin sa Juan 8:31. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang ang mga tagasunod ko kayo. Verse 32, malalaman ninyo ang katotohanan at anong katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen po ba? Kapag alam natin ang banal na salita ng Diyos, ano man ang ating mga naging pagkakamali, ano man yung ating mga pagkukulang, alam natin na sa mga nagawa natin, may panahon tayo para ito ay pagsisihan, may pagkakataon tayo para baguhin natin ang maling gawain natin. At may panahon tayo para ito ay isaayos natin at nang tayo ay lumaya sa kasalanan. Higit sa lahat sa ating mga karamdaman. Pag tayo may mga karamdaman, manalangin tayo sa Panginoon, panghawakan natin ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Nagbibigay ng lakas sa atin. Amen. Basahin natin sa 2 Timothy chapter 4:5. Ngunit ikay maging mapagpigil sa lahat ng oras. Magtiis ka sa paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral na magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Ang sabi po, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Minsan kapag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, may maririnig tayong mga hindi magaganda. Pero dapat alam nating pigilan ang ating sarili, alam nating kontrolin ang ating sarili. Amen po ba? At kahit na anong hirap, dapat tayo ay marunong magtiis. Dapat ginagawa natin ang ating mga tungkulin bilang tagapangaral na magandang balita. At dapat tuparin natin ang ating sinumpaang tungkulin bilang mga lingkod ng Diyos. Huwag nating pabayaan. Patuloy nating gawin. Patuloy nating ibahagi ang salita ng Diyos. Ito at kapag dito sabi nga, kailangan mapagpigil ka sa lahat ng oras. Keep control yourself in all circumstances. Sa lahat ng sitwasyon, sa anumang panahon, matuto kang magpigil sa sarili. Amen po. Ano pa, matuto tayong magbata ng hirap. Mahirap ang maging isang lingkod ng Diyos. Mahirap magbahagi ng salita ng Diyos. Pero kapag tayo nagpatuloy, isang malaking karangalan na maitaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Do the work of the preacher of good news. Gawin natin yung tungkulin natin. Ano ba yung dapat natin gawin? Magturo. Turuan natin ang mga kabataan, ang mga matatanda, saan man tayo makarating, saan man tayo pumunta, kailangan ituro natin, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Gawin natin yung duty natin as servant of God bilang mga mensahero ng banal na salita ng Diyos. Amen. Amen po. So kailangan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, lagi tayong handa. We must be ready sa lahat ng sitwasyon, sa anumang panahon. Saan man tayo makarating, tayo ay handa. Amen po. Lagi nating ibahagi ang salita ng Diyos. Always preach the word of God in its truth. Yung katotohanan. Yung katotohanan ang ating ibabahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba? And higit sa lahat, be strong and courageous to proclaim the word of God. Maging matapang ka, maging matatag ka. Ano man ang marinig mo, may mga pagkakataon na may naririnig ka ng mga against you, may nagpe-persecute sa'yo, pero maging matapang ka. Magpakatatag ka. Dahil lang ibinabahagi mo ay ang banal na salita ng Diyos.
na alam mo na ito ay makakatulong sa bawat taong nakakarinig at ito ay magdadala ng kaligtasan at ang pagbabago ng kanilang buhay. Amen po ba? Amen po. Minsan pa tayong manalangin. Dakila naming O Diyos, maraming salamat sa salitang narinig namin ngayong gabi. Alam namin, Panginoon, na marami kang naabot sa mga salita mo. Maraming nakarinig. Nawa, Panginoon, maunawaan nila ang bawat salita. Magamit nila ito sa kanilang buhay. Alam ko, Father God, sa iyong mga salita, ikaw ang kikilos, na sa iyo ang kapangyarihan upang sila'y abutin sa lahat ng nakarinig, Panginoon. Alam ko, Father God, binuksan mo ang kanilang mga mata, ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso. Ikaw na nga po, Panginoon, ang bahala sa mga tao na gusto mong maabot, Panginoon. Hayaan mo ang bawat isa sa amin, Father God, na nagbabahagi ng iyong mga salita, ang mga maging makapangyarihan, Panginoon, ang bawat salita mong namumutawi sa aming mga labi. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Muli, maraming salamat po at magandang gabi sa lahat ng nakinig. At bukas po muli tayo po ay inaanyayahan namin kayo makinig uli ng salita ng Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Lagi mo ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako.
man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na, yan ang tapat mong salita. Lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo